Oh, cameraman, halika dito. Tingnan mo pare kung ano ang pinapakita sa balita. Pinadala sa akin to ng isang subscriber. Grabe, kakatapos lang ng live broadcast. Lihim na balita para sa lahat ng subscriber ng ating siklat na news channel. Ayon sa siguradong impormasyon, sa lugar ng Permskay Krai, may tren na nadiskaril na nagdadala ng mga pinakabagong iPhone mula sa ibang bansa. Ngayon, maraming lokal na residente ang sumisisid sa tubig para puntahan ang tren at subukang makakuha ng mga iPhone. Ngunit mahirap ito dahil may ilan na hindi makuha ang mga iPhone sa ilalim dahil sa lalim. Kung may scuba gear ang iba, madali nilang makukuha ang mga iyon. Totoo ito. Naintindihan mo ba? Ha? Ano ha? Anong balita yun? May nagpadala sa akin ng balita na subscriber, ano ka ba? May sakit ka ba? Kailangan natin ngayon kunin ang ating kagamitan sa pagsisid at sumisid para hanapin ang tren na yon. May mga iPhone sa loob nun, naiintindihan mo ba? Yan na ang solusyon sa lahat ng problema natin. Sinabi na sa'yo na tiyak na totoo yan. Galing pa mismo sa balita. Di ka ba naniniwala sa balita? Hindi ako naniniwala, lalo na sa mga ganyan. Anong alin? Mga normal na balita. Sabi na nga sa'yo, siguradong sigurado ang impormasyon. Kailangan nating sumisid. Kailangan nating i-check kaya maghanda na tayo. Kung naniniwala kayo at totoo ito, i-post nyo ang video tapos mag-comment ng gusto ko ng iPhone. At sabihin kung anong iPhone ang gusto nyo. Sa ipinakita, ipapamigay ko sa subscribers, mag-iwan lang ako ng ilan para sa sarili ko. Kung puno talaga ng iPhone yung buong tren, sapat yun para sa lahat. Kaya ngayon din, mag-comment na kayo kung sino ang gusto ng iPhone, bibigyan namin kayo. Siyempre, kailangan muna namin kunin ng mga yon. Sinabi na nga sa'yo na maraming tao doon at makikipag-away ka ba sa lahat kung sino ang makakakuha? Ano bang problema? Akala mo ba? Yun nga. Hindi ako makakalaban sa ilalim ng tubig. Kaya, kailangan ko nito. Kailangan talaga. Tapos, ito ang gamit ko para sa diving. At parang, buti sinabi mo yan na kapag sa ilalim ng tubig ka nakikipaglaban, siguro hindi bagay ang katana. Hindi rin magiging madali ang machete sa ilalim ng tubig. Palakol din, tingin ko hindi pwede. Ha? Pwede din na ba to? Sige, ayusin na lang natin yan mamaya. Pwede tayo makipagkasundo sa iba. Sabi sa balita, yung may scuba gear, sila ang magtatagumpay. Susubukan ko pa rin ito. Kung hindi, kukuha ako ng maayos. Sigurado yan. Oh, ayos na. Nakuha na ang mga kagamitan, ilalagay na natin lahat sa sasakyan at aalis na tayo papunta sa lugar. Kailangan nating magmadali, cameraman. Seryoso. Hindi ako pupunta kahit saan. Masamang ideya yan. Nakakainis ka na. Alam mo, kulang talaga ako ng mga taong tapat sa team. Yung tipong kapag sinabi ko lang, susunod agad lahat. Sana nga, kung pwede lang maging bahagi ng team ko ang mga taga-subaybay ko. Paano? O pwede nga pala, tama. Pwede. Alam mo ba kung ano? Naisip ko ngayon kung paano pagsasamahin lahat ng taga-subaybay dito. Ako, gagawa ako ng sarili kong server sa Minecraft. Kung saan may mga container mula sa mga auction at kakaibang sasakyan na makikita ron. Kung saan magkakaroon ng pangingisda gamit ang magnet. At kung ano-anong bagay mula sa channel na buhay via. Oo. At para sa ganitong proyekto, kailangan ko ng mga manlalaro at ng isang team mga tol. Kaya nasa description ng unang link, gagawa ako ng grupo sa VKontak. Siguraduhin ninyong mag-subscribe doon kung interesado kayo sa paksang ito. Dahil kayo mismo kayo na unang magsusubscribe sa grupong ito sa VKontak, maaaring maging miyembro ng aking team. Doon tayo gagawa ng talakayan. At siguradong magkakaroon kayo ng tsansang makapasok sa closed beta test ng Minecraft server ko kung gusto niyong sumali sa Team Buhay Via. Halina kayo. At ikaw, hindi kita papapasukin sa server. Pero kung magsusulat ang mga subscribers, papapasukin kita. Sige, punta na tayo sa lugar. Sige, nandito na tayo sa lugar. Naihanda na ang lahat ng kagamitan. Nagdala ako ng 2 kasuotan. Isa ganito, isa dry suit panglamig. Tingnan mo, iniwan ng mga taga rito ang brief nila. Naliligo talaga sila dito. Ibig sabihin kung saan malapit lang tayo. Malapit lang tayo para mahanap na natin yung lugar kung saan bumagsak ang tren. Nako, may hindi talaga pinalad na makuha. Kailangan nating magmadali. Lahat gustong makakuha ng iPhone. Ayun, kita mo, may bakod at likod ng riles ng tren. Lahat ng mga taong ito ay dumating dito dahil sa balita. Nagkakatipon dito, malamang sumisisid at naghahanap ng mga iPhone. Sa madaling salita, wala talaga tayong magagawa doon. Dudumigil lang tayo roon. Doon tayo sa kabila ng mismang lawa kung saan nahulog ang tren ng mga iPhone. Ayan, nakita mo, patunay na sa kabila, may mga riles. Ang mga trabyesa ng riles, nandito. Eto, isang trabyesa, mukhang napunta rito kung paano man. Baka inanod mula sa kabila ng Pampang o kung ano pa man. Kaya ayun, nahulog ang tren. Baka nga inano dito ang isang trabyesa, pati buong tren. Hindi ako naniniwala na
May mga iPhone talaga doon. Bakit hindi ka naniniwala? Magpapalit muna ako, tapos sisimulan na natin ang pagsisid. O yan ang mga kaibigan, nakapagpalit na ako ng damit. Sa totoo lang, handa na ako. Pero kung tutuusin, medyo mababa talaga ang temperatura ng tubig. Tulad ng inakala ko, karamihan sa mga kasama natin ay hindi nakuha ang mga iPhone mula sa lumubog na tren dahil mas malamig doon mga tol. Kaya talagang grabe ito, sobrang tindi. At dahil dyan, tingin ko, hindi uubra sa akin ang ganitong suot. Malamang, kailangan kong magsuot ng mas mainit na suit. At muli, based sa mga kalkulasyon ko ngayon. Ngayon, kung nakaalis na ang tren at tumakbo ng 500 metro, nasa 20 metrong lalim na ito ngayon. Kaya kailangan na talagang maghanda ng isang seryosong ekspedisyon. Sigurado akong sulit ito para makuha ang mga iPhone sa tren. Ngayon, kukuha ko ng ibang kagamitan. Kailangan ko pang bumalik sa sasakyan. Naku, baya. Gusto ko rin ng mga iPhone para sa akin. Ah, ganon? Iba na ang sinasabi mo ngayon? O paano? Makakakuha ka ba ng 2 para sa akin? Wala namang kaso sa'yo yun. Bahala ka nga dyan. Tumakbo ka agad, hindi ka naman naniwala. Ano? Nanghihimayan ka ba? Hindi ka naniwala sa akin. Naririnig mo ba? Sige, kunin mo ang kotse at dalhin mo rito ang 2 set ng maayos na scuba gear, sabay tayong sumisid. Saka kita bibigyan ng parte. Sige, umalis ka na. Pagkatapos, dali ng kameraman ng mga suit at makapagpalit kami. Agad-agad kaming kumilos. Kaya habang ginagawa namin, wala nang oras para magkomento. Kaya ngayon ko na lang ikukwento sa inyo kung ano talaga ang nangyari. At ayun, sumisid na kami. Akalain mo, napakadali lang maganap ng lokomotibo sa ilalim ng tubig. Pero hindi mga par, napakalaki ng saklaw ng paghahanap. At muli, 20 metro ang lalim, tansya ko lang yan. Hindi ko alam kung gaano kalalim doon. At kung ano talagang mangyayari doon sa ilalim ng tubig. Kaya kinailangan naming kumilos ng parang bulag, maglakad ng walang kasiguraduhan. Ang kameraman ay gago. Hindi siya agad naniwala sa akin. Binigyan ko siya ng malamig na damit. Sa totoo lang, walang ibang kasuotan. Ako kasi, may mainit na dry suit pero sa kanya, wetsuit ang gamit niya. Kaya ladi siyang nilalamig. Ano nga bang hindi mo gagawin para sa iPhone, di ba? Oh. Noong kami ay lumalangoy, sa paligid namin ay puro ilang lang. Wala kang makikita, kundi kawalan. Matagal naming ginanap kung nasaan ang tren. Dahil kamakailan lang nangyari ang mga pangyayaring ito, dapat may nakalutang na putik sa paligid ng tren. Ibig sabihin, dapat malabo ang tubig. Pero malinaw ang tubig sa paligid namin. Kaya nagpatuloy kami sa paghahanap hanggang makakita kami ng malabong bahagi. Habang lumalangoy kami, buhangin lang sa kaliwa. Sa kanan naman, may mga bato. At wala man lang kahit anong palatandaan ng tren na posibleng may mga iPhone. Sa teorya, kung tumama sa tubig, dapat nagkalat ang mga iPhone. Pero wala kaming nakita ganun. Mahirap ang operasyon namin dahil nagsimula sa kabilang dulo. Kailangan naming tahakin ang napakalayong distansya at limitado lang ang supply ng gas sa tangke.
Dagdag pa, kaunti lang din ang oras na maaring manatili ang kameraman sa ilalim dahil sobrang lamig. At palagi niyong ipinapakita sa amin na nilalamig siya at kailangan magmadali. Kahit ganun, matatag ang kameraman at tuloy ang operasyon. Dahil handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa iPhone. Pero kahit gaano kami maglakad, wala talaga kaming makita. Akala namin ito ng katapusan. Walang mangyayari. O baka nakuha ng mga iPhone at pinutol ng tren para gawing bakal. Pero may napansin ako. Mga nakalutang lalat at malaw. Sa unahan ay may malaking tren, pero ang natira lang dito ay ilang bagon. Sa tingin ko, hindi buong tren ang nadiskaril, kundi ilang bahagi lang ang natanggal. Kaya kami ng kameraman ay agad na nagkasundo at sinimulan ang aming operasyon. Pero doon namin nakita kung gaano kami nagkamali. Hindi kami nagdala ng mga maleta o kahit anong sako. Handa akong magdala ng maraming iPhone, pero isa lang pala kailangan ng kameraman. Pero kung sakali, maglalagay kami ng kahit anong palatandaan, kahit anong boya. At pagkatapos, madali na namin mahahanap ulit ang lugar na yon. Dumating ng sandaling yon nang pumasok ako sa loob ng bagon. Sa totoo lang, kapag nanonood ako ng balita, madalas akong kumakain. Kaya ngayong umaga, napakarami kong nakain at hindi agad nagkasya ang malaki kong puwet sa bagon. Pero kahit ganon, nakapasok pa rin ako at nakaalalay sa akin ng kameraman dahil sa totoo lang, napakadelikado talagang pumasok sa anumang silid sa ilalim ng tubig. Bakit? Dahil kung sakaling magkaroon ng aksidente, emerhensya, o pumalya ang kagamitan, kung mabutas suit mo o may mangyari pa, wala kang kakayahang agad na lumutang pataas dahil may bubong ng bagon sa itaas mo. Nagpatuloy akong lumangoy, nag-explore at tumingin saan man. Lumalangoy ako, tumitingin dito, doon. At ang lahat ng ito ay mas kahawig ng pampasaherong bagon kaysa sa bagon na pangkargamento. Parang may kwarto o kompartimento. Baka may nakaimbak sa kompartimento. Baka may mga iPhone doon.
Yung cameraman, sinusundan din ako buong oras at sinusubukang manood mula sa gilid. Sakali mang may mga iPhone na mahulog palabas ng bagon. Mahanap niya ang mga yon dun lang sa malapit, sa paligid. Pero kung tutuusin, habang ako'y gumagalaw, hindi na wala ang matinding kabat laging may nararamdaman akong paranoia. Na parang may sumusunod sa akin. Dahil sa mga oras na yon, may mga tao sa paligid. Maaring mga lokal na residente, maaring umatake sila. Kaya laging kinakabahan ako. Nadaanan ko ang buong bagon. Subukan ninyo. Gaano katagal ang abutin ninyo kapag naglalakbay kayo sa Russia o saan mang lugar? Abutin ng hindi bababa sa 2 minuto ang paglakad mula dulo hanggang dulo ng bagon. Maaring mas matagal pa. Pero sa kasa namin, dahil lumalangoy kami, talagang matagal ang inabot nito. Paglabas ko, may kakaiba akong napansin. Walang iPhone akong nakita, pero nakita ko ito. Mga bula ng hangin, bumububuo sila ng ibabaw na parang salamin, parang nakakakit, kamangha-mangha, astig. Pero mas lalo nila akong pinag-ingat. Dahil kung ito ay mga bula ng hangin, ibig sabihin, may naunang tao dito kay sa akin. Nagdesisyon akong umalis ng bagon. Ngunit tumingin muna ako sa paligid at ilalim nito. Pagalis ko ng bagon, nakita ko ang pangalawang diver at napagtanto kong kalaban siya na gustong kunin ng mga iPhone. Kaya dali-dali akong dumampot ng sibat. Handa na akong ihagis ang sibat sa diver. Tinutok ko ito direkta sa tangke ng hangin. Pero napagtanto ko na siya pala ay ang cameraman. Sige, nangyari lang ito dahil lagi akong paranoid sa paligid. Pakiramdam ko, laging may nakamasid sa akin. At malamang, ganun nga ang nangyayari. Hindi lang kasi lahat ng mga lokal na residente ay tayang sumisid ng hanggang 20 metro ang lalim. Malamang, marami sa mga residente ay ganoon na lang kasabik, parang mga buitre, na nag-aabang kung kailan nila makukuha ang mga iPhone para sa tamang pagkakataon na takiin kami o sundan kung saan namin dadalhin ang mga yon. Gayunpaman, pumasok ako sa pangalawang bagon. Umaasang may mga iPhone doon. Hindi rin naman masyadong naiiba ang pangalawang bagon. Pareho-pareho lang siya, talagang parehong-pareho. Meron ding parang mga kompartimento ng pasahero doon. Malamang, ganito nga ang nangyari. Dahil ito ay isang uri ng lihim na operasyon. Habil sa lihim na channel ng balita, ipinasa ang impormasyon. Kaya malamang, walang nakakaalam na may inililipat na mga iPhone ron. Sa prinsipyo, maaaring may mga kargamentong iPhone na inililipat sa tren. Lalo na ngayon, iba-ibang mga sanksyon at mga komplikasyon. Baka kaya lihim itong ginawa. Lumalangoy ako, lumalangoy, at tumitingin sa paligid. Pero hindi ako makakita ng kahit isang iPhone o kahit isang kahon. Maingat ding nagmamasid ang kameraman sa paligid. Tinitingnan ang bawat galaw mula sa gilid at pilit naghahanap ng kahit isang iPhone para sa sarili. Sayang naman, isinapanganib pa niya ang buhay niya, hindi ba?
Pero gayon pa man, papalapit na ako sa labasan ng bagon. Ibig sabihin, sa kabilang dulo nito at napansin ko ang isang kakaibang bagay. Isa itong kakaibang bagay na parang boya, sombrero o helmet. Ano kaya ito? Wala itong iba, kundi palatandaan na may tao nang ngauna sa akin dito. May nakarating na pala dito at marahil kaya walang laman ng mga bagon, imbes na puno ng mga iPhone. Marahil kaya may nag-iwan doon ng mga bula ng hangin at isang bagay dahil nagmamadali siya. Ay taragis, mukhang alam ko na yon. Tingnan nyo. Isa itong maliit na boya. Maliit na boya kung saan itinatali ng mga taga-baryo ang kanilang mga iPhone at madaling inaangat pataas. Hindi lang basta taga-baryo ang mga ito. Mga seryosong handang taga-baryo pala sila. Sa madaling salita, dayon pa man, napakarami naming oras na ginugol kasama ang kameraman sa ilalim ng tubig. Hindi naging matagumpay ang aming operasyon at kailangan naming simulan ang pag-ahon. Pero isa rin itong mahirap na operasyon. Kailangan namin maghintay ng tamang oras. Kung hindi maghintay ng safety stop sa diving, ito ay tinutukoy ng ganitong senyas, safety stop. Pwedeng magsimula ang mga problema sa kalusugan. Sa cameraman naman, syempre, wala siyang pakialam. Handa na siyang umahon kahit ganun. Kasi hindi naman niya nakuha ang mga iPhone. Wala nang saysay ang lahat ng ito. At sa natitirang buhay niya, sa pagkakaintindi ko, ganun din. Pero napigilan ko siya. Ano siya, tanga? Tinitingnan namin sa computer kung kailan matatapos ang safety stop. Ayun lang. Ganun nga ang nangyari. Nakakalungkot talaga. Pero ligtas namang natapos ang operasyon. Wala kaming nahanap ng mga iPhone. Nako, Via, sinabi ko naman sa'yo na puro kasinungalingan lang yan. At lahat yan ay setup lang. Ikaw nga ang nagsisinungaling. Nakita naman natin pareho ang trend, di ba? Oh. At nakita rin natin ang mga taga rito. Ibig sabihin, may mga iPhone din doon. Nahuli tayo dahil sa reklamo mo. Mga kaibigan, ano palagay ninyo? May mga iPhone ba talaga sa trend na yon? I-comment ang sagot ninyo dito. Interesado akong basahin yan. Paano nga ba lahat yan konektado? Anong balita naman yan? Naku, baka dapat maghanap na lang tayo ng ibang bagon, ano? Baka sa ibang mga bagon nakalagay ang mga iPhone na yon. Hindi ko alam. Sa madaling salita mga tol, kung iniisip nyo na may pag-asa pang makahanap ng mga iPhone at alam niya naman, marami namang bagon sa trend, Mga 12, dalawa lang ang nakita namin. baka yung 10 bagon, yun siguro puno talaga ng iPhone. Kaya kung iniisip ninyo na may chance kaming makahanap ng mga iPhone para sa amin at para sa inyo, mag-like kayo sa video na ito. At mag-comment kung sino ang nangangailangan. Oo, mag-comment kung sino ang nangangailangan at kung ilang iPhone ang gusto ninyo. At kung maraming may gusto, uulitin namin ang operasyon. Magkakarga kami ng mga bagong tangke at maghahanap pa ng ibang bagon na maaring puno ng mga kahon ng iPhone para sa inyo. Pero siguraduhin ninyo mag-like, mag-subscribe sa channel at i-click ang kampanilya para hindi ninyo ma-miss ang mga video na regular naming inilabas para sa inyo. At kasama nyo ako, si Vyacheslav Ismailov o kilala rin bilang Via. Paalam. Siya nga pala, napakaganda ng mga video na ito, inirerekomenda kong panoorin mo sila.